Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before later. we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is my not opinion. questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman worry of this there. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Sorry, Your Honor. By order of appearance, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Ontiveros, Senator J.V. Ejercito, Senate President Soto, Senator Lacson, Senator Marcoleta, Senator Padilla, Your Honor. Thank you. Resource person. From our resource persons for today, from the Commission on Audit, Director 3 of Cluster 7 Public Works, Energy and Transportation, Ms. Sunico. Ms. Generela Esperanza Santos, State Auditor, Commission on Audit. The Department of Public Works is represented by Yusek Eric Ayapana. The Department of Budget and Management is represented by Attorney Maria Guillermo. The Department of Justice is represented by Fermin Sevilla. Secretary Remulla is present, Mr. Chair. Executive Director of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Matthew David. Representing the Commissioner on Internal Revenue is James Roldan. From the Land Transportation Office, Director Office of the Assistant Secretary Francis Almora. Member Pickup, Engineer Ernie Bagaw. Chairperson, Philippine Competition Commission, Michael Aguinaldo is represented by Mr. Christian de los Santos. Contractors, Mark Allen Arevalo of Wawaw. Sally N. Santos of SYMS Construction Trading. Mr. Robert Imperio, President IM Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Diskaya, President Alpha and Omega, and Mr. Curly Diskaya. Former Secretary Manuel Bunoan is also present. Engineer Maria Catalina Cabral is also present. Engineer R.J. Dumasig, Project Engineer, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Engineer Merge Haron Laos, Materials Engineer, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Edric San Diego, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Loren Cruz, also from the same office. Upon request of Senator Ronald Bato de la Rosa, Engineer Ernest Togalang, Chief Planning and Design Section,
DPWH Bulacan 1st District is present. Mr. Ranier Romero, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Jaime Hernandez, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Engineer Norberto Santos, Chief Planning and Design Section, Bulacan 1st District Engineering Office. Upon the request of Senator Risa Ontiveros, Engineer Arturo Gonzalez, District Engineer DPWH Quezon City 1st District, and Engineer John L. Protesta Jr., District Engineer DPWH Quezon City 2nd District. Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa also arrived. Thank you. Meron bang ano? May bago. Yes, sir. For those of those who are here for the first time, kindly stand and raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seats. Thank you very much and good morning to all. Mr. Chair, Mami, ano? Pwede. Let us cut to the chase. There's no opening statement because there are very important and urgent matters that we have to take up this morning. No? I understand si Engineer Henry Alcantara has a prepared sinumpaang salaysay. Would you confirm that, Engineer? Yes, Your Honor. And you are assisted by your counsel? Yes, Your Honor. Yeah, okay. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice para yung nasa vantage point ka? Yung counsel mo, pwede nandun sa likod para you can advise him. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before later. we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is my not opinion. questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's not chairman part of this there. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rin. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Ano yung pagkakaroon ng investigator at yung magiging ano?
Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Perhaps, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Ma- Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Sabalit, nitong mga nakangaraw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sabay camp po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye
sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yun, na naibabaran po sa akin ng 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po ibinigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung binanggit po na mayroon pong 25%. Ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin na
ni Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po, hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, engineer, para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simulan mo na lang doon sa Saldi. simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan nun sa simula mo na, yung sa simula, yung gist ng yung salaysay. Yes, Huwag po. na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Noong panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberation ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang nutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang
30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na may pababa ni Yusek Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinapilasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pang-apat, Congressman Elsaldi ko. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldi ko sa isang pagtitripon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod.
Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanilang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po kasama po ako, nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025 ay tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay pasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balanseng 15% ay binibigay makalipas ang 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 5% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearl Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearl Star ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearl Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearl Star na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanilang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearl Star ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Pearl Star ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference ayon po sa record. Ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan.
Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sinong kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA, si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalot contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Ang isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulungan sa itasagawang bisyon sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyektong DPWS. Ito pang matuluyang palagutin ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. While he's signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We'll bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved or granted.
For a while, Mr. Secretary, meron lahat ng tatanungin si Vice Chairman sa inyo. Thank you. Teka, sandali. Anyway, you're the Vice Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. May question lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWH na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Ang tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Yes, sir. We can file the cases immediately. So, marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829, at saka violation of Republic Act 9470. So, lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair. Nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Interjection, Mr. Secretary. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, Mr. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents would still appear. Aasahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Salamat, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply. Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming salamat po Mr. sa inyong Chair. pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba sinasabi, is it true, pag ikaw po'y naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag na po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness ay hindi ho sila mag-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari.